Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Venice. Ngayon ay may bago tayong kwento na babasahin. Tiyak ko na kayo ay may bagong matututunan pagkatapos natin basahin ang ating kwento. Kung tayo magsimula, ay alamin muna natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita at gagamitin natin ito sa pangungusap upang maintindihan natin ang kahulugan nito. Unang salita, kaibigan. Ang kahulugan nito ay isang tao na malapit sa iyo o taong iyong pinagkakatiwalaan. Gamitin natin ito sa pangungusap. Si Ben ay may 9 na kaibigan mula pa noong elementarya. Pangalawang salita, madungis. Ang kahulugan nito ay isang taong madumi o marumi. Gamitin natin ito sa pangungusap. Si Susie ay madungis pagkatapos maglaro sa labas ng bahay. Pangatlong salita, bumagsak. Ang kahulugan nito ay nahulog o nalaglag. Gamitin natin ito sa pangungusap. Bumagsak ang bote sa sahig nang mabitawan ito ni Lara habang tumatakbo. Pang-apat na salita, antukin. Ang kahulugan nito ay isang tao na mabilis makatulog. Gamitin natin ito sa pangungusap. Ang kaibigan ni Ben na si Anton ay antukin. Ikalimang salita, inanyayahan. Ang kahulugan nito ay pagtawag o pagsama na gumawa ng isang bagay. Gamitin natin ito sa pangungusap. Inanyayahan ni Leo si Ben na maglaro pagkatapos ng klase. Ngayon, tapos na natin alamin ang kahulugan ng mga salita. Ngayon, may tanong ako. Kayo ba ay may kaibigan? Ilan kayong magkakaibigan? Kagaya ni Carlo, mayroon siyang mga kaibigan, ngunit isang araw ay lumayo sa kanyang mga kaibigan niya. Bakit kaya? Tara at alamin ang kwento ni Carlo at kanyang mga kaibigan, na may pamagat, 10 magkakaibigan. Kwento ni Christine Canon at guhit ni Ruben de Jesus. May 10 magkakaibigan, si Carlo at 9 niyang kaklase. Si Ben na kaibagal, si Susie na madungis, si Leo, si Lara, si Karen, si Juchan na Koreano, ang kambal na sina Eric at Ella, at ang antuking si Anton. Mahilig silang maglaro, mag-aral at magtulungan. Pero minsan, si Carlo ay hindi masayang kasama. Belat! Ang tukso ni Carlo nang maunahan niya sa pila ang babagal-bagal na si Ben. Umiling na lang si Ben at lumayo kay Carlo. Sino ang naunahan ni Carlo sa pila? Magaling! Tayo't magpatuloy. Kadiri ka! Hindi kita bati! Sambit ni Carlo nang mapatabi siya kay Susie na madungis. Di napansin ni Carlo ang mataas na tore ng bloke ni Leo. Bumagsak ang toreng gawa ni Leo. Ha ha ha! Puti nga! Sabi niya kay Leo. Sino ang may mataas na tore ng bloke? Tama! Tayo na't magpatuloy. Akin na yan! Biglang agaw ni Carlo sa laruan ni Lara. Akin rin to! Sabi ni Carlo, sabay agaw ng suman na kinakain ni Karen. Nasagi rin ni Carlo ang kinakaing mami ni Juchan na Koreano, pero hindi siya nagsorry. Kaninong laruan ang kinuha ni Carlo? Magaling! Tayo na't magpatuloy. Hindi ba kayo marunong sumunod sa laro? Wag na nga kayong sumali, ang sabi ni Carlo kina Eric at Ella pagkatapos siyang matalo sa pompyang at siya na ang susunod na taya sa taguan. Ano ang nilalaro ni na Carlo, Eric at Ella? Tama! Tayo na't magpatuloy. Sinubukang gisingin ni Carlo si Anton para makipaglaro. Hoy! Gising ka! Sigaw ni Carlo sa antuking si Anton.
Pero, hindi nagising si Anton. Hindi kita bate, sabi ni Carlo kay Anton, kahit di siya naririnig nito. Nag-iisa na lamang si Carlo. Sino ang sinubukang gisingin ni Carlo? Magaling, tayo na't magpatuloy. Isang araw, pagdating ni Carlo sa paaralan, hinanap niya ang kanyang mga kaklase. Gusto sana niya makipaglaro, pero walang bata sa silid nila. Wala ring bata sa palaruan. Wala ring bata sa kantin. Takang-taka si Carlo. Bakit kaya takang-taka si Carlo? Tara na at magpatuloy sa pagbabasa. Nakita ni Carlo na masayang naglalaro ang kanyang mga kaklase sa bakuran ng kanilang paaralan. Hindi naman sila dating naglalaro doon. Nakita nila si Carlo, pero di nila ito inimbitahang makipaglaro sa kanila. Ikaw, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Saan nakita ni Carlo na masayang naglalaro ang kanyang mga kaklase? Tama, tara na't magpatuloy. Naiyak si Carlo nang naisip niya na walang gustong makipaglaro sa kanya. Ganito siguro kasama ang naramdaman ng mga kaklase niya kapag inaagawan niya sila ng laruan at baon. Ganito siguro kasakit ang pang-aaway at panunuksong ginagawa niya sa kanila. Noon, naisip ni Carlo na maging mas mabuting kaklase. Kinabukasan, lumapit si Carlo kay Ben na kay bagal sa pila. Mauna ka na sa akin sa pila, sabi ni Carlo kay Ben. Mahal kita, sabi niya kay Susie na madungis. Sabay halik dito. Hati tayo sa baon ko, sabi ni Carlo kina Karen at Juchan noong recess. Ipinahiram ni Carlo ang kanyang bagong laruan kay Lara. Ikaw muna ang maglaro, tapos ako naman ha, sabi niya kay Lara. Inanyayahan niya si Leo na gumawa ng mataas na tore ng bloke. Paano ba yung laro niyo? Pwede ba akong sumali? Pakiusap ni Carlo kina Eric at Ella. Shhh! Huwag tayong maingay. Magigising si Anton. Paalala ni Carlo. Nagbago na ba ang pakikitungo ni Carlo sa kanyang mga kaibigan? Magaling, tara na't magpatuloy. May 10 magkakaibigan, si Carlo at 9 niyang kaklase. Bago tayo magtapos ay itatanong ko ulit ang tanong ko kanina. Bakit nga ulit lumayo kay Carlo ang mga kaibigan niya? Magaling. Ang ibig sabihin lamang ng kwento ay maging mabuti tayo sa ating mga kaibigan. Huwag natin silang aawayin o kukuhanan ng baon. Magsusori din tayo kapag nakagawa tayo ng mali sa kanila. Ang magkakaibigan ay nagtutulungan at sama-sama. Ngayon, alamin natin kung nakinig kayo ng mabuti sa ating kwento na 10 magkakaibigan. Mayroon akong hinanda na 2 activity na ating sasagutan upang malaman kung kayo ay nakinig ng mabuti. Sa unang activity ay ibibigay natin kung ano ang katangian ng 5 kaibigan ni Carlo. Mayroon tayong choices sa ibaba at sabay-sabay natin itong sasagutan. Pamagat, hanapin mo. Panuto, hanapin ang katangian ng 5 kaibigan ni Carlo. Ito ang mga napiling kaibigan ni Carlo. Si Ben, si Susie, si Juchan, si Anton, si Eric at Ella. Ito ang mga katangian: kambal, madungis, mabagal, koreano, antukin. Tara at alamin kung tama ang inyong sagot. Si Ben na mabagal, si Susie na madungis, si Juchan na koreano, si Anton na antukin, si Eric at si Ella na kambal. Sa pangalawang activity
ay hanapin natin kung kanino sinabi ni Carlo ang mga sumusunod na salita. Mayroon tayong mga choices sa ibaba. Pamagat, kanino sinabi? Panuto, hanapin kung kanino sinabi ni Carlo ang mga sumusunod na salita. Number 1. Belat. Number 2. Hoy, gising ka. Number 3. Kadiri ka, hindi kita bati. Number 4. Ha ha ha, puti nga. Number 5. Huwag na nga kayong sumali. Pagpipilian. Eric at Ella, Ben, Anton, Susie, Leo. Tara at alamin kung tama ang inyong sagot. Ang unang salita ay sinabi ni Carlo kay Ben. Ang pangalawang salita ay sinabi ni Carlo kay Anton. Ang pangatlong salita ay sinabi ni Carlo kay Susie. Ang pang-apat na salita ay sinabi ni Carlo kay Leo. At ang panglimang salita ay sinabi ni Carlo kina Eric at Ella. At dahil dyan nagtatapos ang aking presentasyon at ang kwento natin na 10 magkakaibigan. Sana ay may natutunan kayo mga bata. Salamat!